Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ng camera para na naman magbigay ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribers ko sa buong mundo, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas. Dahil 85% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. At guys, hindi na tayo paligoy-ligoy pa, pero paalala lang po, ako po ay hindi nagbibigay ng medical na payo, diagnosis o paggamot. My channel is purely for educational purposes only. Maraming salamat po. At so doon sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-click na o paki-push na lang ang subscribe button and paki-sama na rin ang tawag dito, notification bell para sa susunod na mga ilalabas kong informasyon, updated po kayong lahat. Maraming salamat. So guys, wag na tayong paligoy-ligoy pa para madaling matapos. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa isang tanong ng aking subscriber, sa isa kong subscriber natin, no? Ang tanong niya po, lumalaki ba ang ari ng babae kapag araw-araw o madalas na may talik, nakikipagtalik? So, yan ang pag-aralan natin sa videong ito. Kung totoo bang lumuluwag ang vagina kapag parating nakikipagtalik. So, narito ang mga kasagutan sa iyong tanong base sa aking pagsaliksik. Number 1, elastisidad ng vaginal walls. Ang mga pader ng vagina ay may kakayahang mag-expand at mag-constrict o mag-constrict. Yung sa Tagalog is yung humigpit, yung sumikip, no? Kaya mag-expand at mag-constrict, kumbaga mag-close open. So, kapag may sexual arousal, nagiging mas elastiko ito upang mas madaling pumasok ang ari ng lalaki o iba pang mga bagay, no? Katulad ng tampons o yung mga toys na ginagamit ng mga vibrator na yan. So, yan po ay tawag dito, yun na nga dahil ang vagina natin ay nag-i-expand na at nagkukonstrict kumbaga. So yan po yung kapag may arousal, may sexual arousal na nagiging mas elastiko ito upang mas madaling pumasok ang penis o iba pang bagay. At pagkatapos ng pakikipagtalik, ito ay bumabalik sa kanyang normal na kondisyon. Ayan po. So, ang ibig sabihin, hindi po siya ibig sabihin na lumuluwang o lumalaki nang hindi siya bumabalik, no? So, yan po yung number 1. At ang number 2 naman, laki ng vaginal canal na sinatawag, no? Ang laki ng vaginal canal ay natural na mas maliit kaysa iniisip ng tao. Oh, ano ba yun? Ang iniisip kasi minsan, baka maluwag yung ano natin, yung ari ko o kanino ba niyan. Pero, yun na nga, sinabi dito na natural na may tawag dito, ang laki ng vaginal canal ay natural na mas maliit kaysa sa iniisip ng tao. Ang mas malalim na bahagi ng vagina ay may koneksyon sa mga nervous na nauugnay sa sexual pleasure na tinatawag. So, yun na naman, no, na tawag dito, pag inisip ng tao, pero yun pala, maliit siya. Kaya, yan yung number 2, no? Laki ng vaginal canal. At ang number 3 naman, ang vagina ay marunong mag-adjust. Napaka-unique talaga, no, ng ating ari. Ang ari ng babae ay may kakayahang mag-adjust batay sa kanyang pangangailangan. Ito ay nag-a-adjust sa laki, hugis at anyo na bagay na pumapasok dito upang maging comfortable at magdulot ng pleasure sa parihong panig. So, ibig sabihin, kapag nakikipagtalik ang mag-asawa o magkasintahan, ito'y nag-a-adjust. Kaya siguro kahit ano pa laki yung ipasok doon o ano, pero sa bandang huli, doon sa number 1, bumabalik siya sa kanyang normal na kondisyon. Ang unique talaga ng ano natin, ano? So yan po yung number 3, ang vagina ay marunong mag-adjust. At ang number 4 naman, yung tinatawag na muscle contraction naman ito, no? Habang nagtatalik, ang vaginal muscles ay maaring mag-contract upang makadagdag sa pleasure at mapanatili ang tamang
kahulugan sa sexual na aktibidad. Kaya habang nagtatalik, makakaranas ng pagsikip ng ari dahil sa muscle contraction na tinatawag. So, yun na nga. Minsan habang nagtatalik ang hindi nyo ba na para sa mga kababaihan? Ako napapansin ko na habang nagtatalik nandoon yung bigla na lang sumikip, tapos bigla na naman siya nag-expand. So, yun talaga is dahil po yan sa muscle contraction na tinatawag. Yan tawag, yung number 4 natin, no? At ang pang-last naman natin, yung number 5 naman, yung tinatawag na hormonal changes, no? Ang hormonal na pagbabago sa katawan tulad ng menstrual cycle o buwanang regla ay maaring magdulot ng pagbabago sa dami ng discharge. Ngunit hindi ito nagreresulta sa permanenteng paglaki o pagliit ng vagina. So, ang ibig sabihin, kahit pa meron tayong tinatawag yung discharge o moisture o nagwiwet po tayo, no? Hindi ito nagreresulta na dahil permanenteng paglaki o pagliit na ng vagina. Kaya nga, nandoon yung sinasabi pag merong sexual arousal na nangyayari, bumabagay, tawag dito, yung halimbawa, malaki man yung papasok sa kanya, sa ari natin, so nakikibagay. Nag-a-adjust yung natin, yung ari. Kaya, guys, hindi nyo ba na napaka-unique pala ng natin. Kasi wala din akong kalam-alam niyan. Kasi ang nasa alam ko rin, pag maraming talik o araw-araw nagtatalik o parati kang nagsasarili, no? Baka naman luluwang na siya talaga. Pero ayon dito sa aking nasaliksik, no? Hindi po basta-basta kung saan-saan ako nagsaliksik talagang mga sa doktor ba do at saka dito sa aking encyclopedia, medical encyclopedia dito sa Japan, no? Ito po ang inaanuhan ko sa mga sakit, sa mga kung ano-anong bagay. Kaya legit po ang pinag-anuhan ko. Hindi po yung nagtatanong-tanong lang ako. Mahirap na yon. Mas maganda. Pero hindi ko rin sinasabi, guys, na 100% accurate to. Kaya nga tinatawag lang na informasyon, no? Dahil hindi po ako isang doktor. Pero at least, kahit paano, sinaliksik ko siya na hindi man siya accurate, nakakapag-deliver po ako sa inyo ng isang informasyon man lang na baka mapagkunan nyo lang ng idea, no? Pero kung kailangan nyo talaga ng accurate, ay pwede po tayong pumunta sa talaga, doon sa may mga lisensya, sa doktor, sa isang doktor, itanong po natin, baka may kakulangan dito sa aking mga nasabi, dahil iilan lang po ito. Hindi po ito lahat-lahat ang mga, dahil 1, 2, 3, 4, 5 lang ang sinabi ko. Marami pa po yan. Ang mga mahalagang bagay lang po ang sinasabi ko. No? Kaya wag po nating isipin na accurate talaga ang sinasabi lahat na informasyon ni Ate Estela ninyo. At sa pangkalahatan, ang ari ng babae ay isang elastikong organ na maaring mag-adjust sa laki ng bagay na pumapasok dito. Kaya napaka-unique talaga ng ari ng isang babae. So yan po guys, sana nagustuhan nyo ang isa ko na namang vlog ngayong araw na ito. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa lahat ng mga video na i-explore ko po sa inyo. Maraming salamat.